Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 7 dating NPA sumuko sa Davao de Oro. Ramon ang itinanggi ang pagpasok sa politika, umano'y caretaker president plot binatikos. Unang auction ng luxury cars ng Diskaya couple, 3 sasakyan na subasta, kumita ng 38 million pesos para sa gobyerno. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 7 dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa 25th Infantry Battalion o 25IB sa Barangay Poblasyon, Moncayo, Davao de Oro noong Nobyembre 18. Ang mga sumukong individual na matagal nang nasa lie-low status ay natukoy at naengganyong formal na putulin ang kanilang ugnayan sa kilusa. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng 25IB, lokal na pamahalaan ng Davao de Oro, mga dating rebelde at iba pang partner sa kapayapaan. Malugod na tinanggap ng 25IB ang mga returnee at nagpahayag ng pasasalamat sa komunidad at LGUs sa kanilang mahalagang suporta. Tiniyak din ng 25IB ang patuloy na pagbibigay ng operational support upang mapanatili ang positibong momentum ng kapayapaan sa Davao de Oro. Itinanggi ni San Miguel Corporation CEO Ramon ang mga ulat na plano niyang pumasok sa politika. Kasunod ng mga kumakalat na ulat na posible siyang gawing consensus caretaker sa gitna ng mga kontrobersiya sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang pahayag sinabi ni Ang na mananatili siyang nasa pribadong sektor at tututok sa pagpapatakbo ng negosyo habang tumutulong sa pamahalaan kung kinakailangan. Ayon kay Ang, maraming hamon ang kinakaharap ng bansa, kaya't natural lamang na naghahangad ang publiko ng mabilisang solusyon. Kamakailan nang kumalat ang ulat na may ilang makapangyarihang negosyante umano ang sumusuporta sa umano'y planong magtalaga ng caretaker president sa pamamagitan ng isang military-backed power shift. Mariing kinundina ito ni Davao City Representative Paulo Duterte na nagbabala na kung totoo ito ay malinaw na paglabag sa saligang batas. Tinawag niya itong tangkang panghimasok ng mga oligarko sa direksyon ng politika ng bansa. Nagsilbing test case sa high-end smuggling crackdown ang public auction ng 7 luxury vehicle ng contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya sa Bureau of Customs of BOC South Harbor nitong Nobyembre 20 na dinaluhan ni Acting Finance Secretary Frederick Go at DPWH Secretary Vince Dizon. Kinuha ng Simplex Industrial Corporation ang Mercedes-Benz G500 Brabus sa 15,500,000 pesos na may floor price na 7,843,239 pesos and 43 centavos at ang Mercedes-Benz G63 AMG sa halagang 15,611,710 na may floor price na 14,104,768. Nabili naman ng Lesentrel Jewelries ang Lincoln Navigator L sa halagang 7,100,000 pesos at may floor price na 7,038,726 pesos and 14 centavos. Umabot sa 38,211,710 ang kabuuang nalikom na idedeposito sa Bureau of Treasury. 4 pang sasakyang nabigong maibenta ang isa sa ilalim sa re-auction ayon sa BOC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.